Hello guys, welcome back to our channel. So today, JNSQ sent us all these shoes for my kids. So they sent us 5 items. So first off, we shoes or boots. This is a size 4. If you guys are looking for affordable quality shoes, check out JNSQ or Shein Kids. This is really nice, actually. Thank you. Super cool. It comes with a really nice gift box. Perfect as a gift. Okay, so this is size 4. I think it's Benjamin size. Ben, can you see? Because my boys, this one is size 4 already. It's my youngest son's shoes, but it's still probably one size bigger. And then also we have, this is size 4 as well. Easy to wear, Velcro. Oh, this one is nice. I think this is size 5. Look at this, guys. Wow, that is really nice. Really nice shoes. So if you guys want to check out JNSQ, specifically if you're looking for kids shoes that is affordable but quality shoes, check out JNSQ. And also don't forget to search the search code for amazing deals. And also we have a coupon code. I will link it in the description box below. And see you guys later. Thank you, JNSQ. Bye! So ilabas muna natin tong ating compost. Ito pa yung mga pinagtabasan. Malamig today, hindi kami umalis. Parang uulan. Okay guys. Ben, halika na! Tapos meron din tayong gulay. Kina mother at father, nagawa ako ng chicken. Para siyang, chicken na may patatas. Tapos may mustasa. Ben, halika na! Baby, papatulong ako kay Ben kasi ang dami kong bit-bit. Mga kuterns. Ay, kumakain sila. Tingnan niyo mga kuterns. Inaalpasan sila sa umaga. Aba, dali Ben. Si Ben yung may dala. May bit-bit ako. Meron pa kami. Thank you. Yeah. Thank you. You're welcome. Mama, look. Ito na yung itsura. Ang lamig na. Wala. Ayan, pero may kalabasa pa. Thank you, Ben. Kalabasa pa tayo. Ba, meron pang nasibol na yan. Alugbati. Yan, minsan nainit pa rin eh. Aba, may nasibol pang kamatis, guys. Aba, ayan pa mga kamatis. Yung mga buto ko na ito. Ayan. Kahit pala sa malamig, no, na sila. Ayan. Aba, meron pa rin mga namumulaklak. Okay. Tapos to, yun, may buto to ng kamatis. Kaso hindi na yan sisibol eh. Kaya atin na siyang patong dito. Tapos ito mababakante to. Ito naman yung ating lalagyan ng sa winter. Tapos ito buburuhin natin sa summer. Ano na yan? Okay guys. Hello guys. So nandito ngayon tayo sa store natin. Magdadala tayo ng produkto. Guys. Kuya, pick up the yeah, that one. And then, okay guys, meron kaming 1 oras. Ito na naman tayo. Lagi tayong ganito. Yung lagi tayong yung saktuhan lang. Saktuhan. Okay. Alright.
Wait lang, guys. Just drop it here. Wait, look. It's almost gone. I didn't bring... I should have brought the others. See? These are only 6 left. There's 6 of these. And the yo-yo. How many dino eggs did... Okay guys, set up tayo. So, ang mabenta talaga ay toys ng mga bata. Ang dami kong nabenta guys. Nawala yung isang bundle ng toys. 1 bundle of toys. I don't know. Yeah, because all the toys are not much no more. Okay. So, may nabenta na. Basta toys pala guys ang mabilis. Toys. Okay guys, mag-set up muna ulit tayo. Ng ating ito yung mga ibebenta natin na decor sa bahay na ayoko na. Binili ko to guys. And ayoko na siya. So, ito yung ang ganda nito guys. So, lalagay ko lang siya dito. And ito ano siya. And ito rin. Diba? Ganda. Mga gamit, mga decor ko sa bahay na ayoko na lagi nalalaglag kasi pag yung mga bata nagtatakbuhan nalalaglag lang siya. Ayan guys. Ang ganda nito. Murang-mura lang. Diba? Ito guys. Ayan. Ito yung kay Ben na shoes na maliit na ilang beses na lang nasuot. Ito rin. From Shein. Kaya lang bilis lumaki ng paa ng mga bata. So, lagay na natin dito. Okay. Ano pa? Ito yung nakuha natin sa ano ba? Nakuha natin sa liquidation $1, $5. So siya binabenta kasi $8 to sa online. Ayan. So ilagay ko siya dito. Ito guys, mga shoes. Ito naman yung mga maliliit kong toys. Ayan. Hello guys, so nakabalik na kami from dun sa ating store and nakakatuwa guys, nakabenta tayo para, di ba, kalahating buwan pa lang mababayaran natin yung renta natin. So nakakatuwa kasi yung mga gamit namin dito na hindi namin ginagamit, kaya nung sinetap natin kahapon ng mga decoration, yung wall art decor, ayoko na nung kasi lagi nalalaglag sa wall natin pag yung mga bata nagtatakbuhan. So, sabi ko, ayoko na nito. So, pero binili ko yun. Kaya lang, gusto ko siya ibenta sa eBay, sa online. Kaya lang mabigat siya, yung pang shipping, ano. Tapos, mabigat yung shipping. So, walang magbabayad ng, mas mura lang yung produkto, pero yung shipping mas mahal. So, baka mahirap makabenta. Tapos, yung ganito, yung ating collaboration from Amazon. Meron ako dong 16 or 12 yata. Basta something like that. Nabenta ko yata 12.
So, ito pa yung tira. Hindi ko siya na-display last time kasi wala na akong price tag, yung sticker. So, bumili pa kami last week. So, ngayon na yan, na-prepare ko na kagabi. May mga tag na to. Mabenta to, guys. $1 ko to binabenta. Cool lang siya. Nakalagay, thanks for stopping by. Ayan. So, ito is dinosaur egg. Ayan. So, isang egg na ganyan. And may instruction dyan. Ilalagay mo siya sa tubig. Tapos, after 24 to 72 hours or 3 days, unti-unti siyang bubuka. Kasi yung mga bata, naggawa na sila ng experiment na ganito. Bubukas siya. Tapos may dinosaur sa loob. Tapos habang nasa tubig siya, lumalaki siya. Grow egg. Dinosaur grow egg. So, mabenta to dun sa store natin. Tingi-tingi. Ayan. So, from collaboration ko to sa Amazon. And then, ano pa nga yung ating... Tapos, ito yung manifest natin. So, dun nga, lahat nung, itina-type nila kasi nga kaya importante yung tag kompleto. And importante ang tag na talagang naka-describe kung ano yung binebenta mo kasi meron din pagkakataon na ilipat ng customer kung nakalagay lang booth number 77 tapos $1 or ganun or $5. Baka merong protection yun sa'yo kasi baka merong customer na ilipat lang yung sticker dun sa high ticket item tapos ilagay yung mali yung price na mura dun sa item. So kaya importante na naka-describe bawat produkto. Gaya nito talagang $1 growing egg para pagdating sa counter yun talaga yung produkto kasi yung number lang tapos presyo lang. So, kaya pala, pag namimili kami sa mga vendor mall na ganyan, sabi ko, ba't to talaga yung, ni-describe talaga kung ba, table na brown, round, ganon. Tapos yung booth number mo, tsaka yung price mo. So, ito guys, yung manifest, kumuha ko kagabi. And naka-detail dito kung ano talaga yung nabenta mo. So, ito guys. So, to yung from date 10:05 to 11:16. So, November 11 yung benta natin. Kano na ang benta natin. Okay. Tapos, yan yung gift box. Ayan. Tapos, yung price niya, dalawa. May bumili dalawa, $2 each. Nandun yung total. Tapos, ito yata yung sa tax. O, may tax kasi. Sales tax. And then, yun yung net price. Ayan. So, lahat yan, guys, ay nakatali siya. Lahat ng nabenta, ayan o, blue collar, eyelet dress, yung ganyan, lahat siya. Tsaka kung ilan. So, ganun siya. Para pag end of the year, may mapafile mo sa tax din. Ayan pa, shoes, stuffed puppy, wet wipes, yung binibenta natin, toy truck, Mario Kart, shoes, tas mini brands. Ito pa guys, hanggang dito. Ayan. Nakakatuwa lang. Ayun, November na to. Ito yung sa November yung nabenta natin. Oh, may earring, shoes, Mater toy, green van toy truck, pen holder, dumpster, train, mini, dinosaur. Ito guys, mga andito yun ang mga drawstring. Ano to? Drawstring bags. Men's button-down shirt. Ayan, dino egg, kaleidoscope, pullback toy. Kaya nakita ko guys na yun ang mga dino grow eggs. Merong binibili 3. Kaleidoscope, dinosaur growing pet. Ang dami. Baby Gap, yung dami-dami. Yo-yo, wet wipes, dinosaur. So, yan yung natin. Tapos yan yung total andito. Yan, nandyan yung total ng nabenta natin for this month. Parang 1 month from October 11 to October 11 to hanggang November 16. Ayan yan yung ating nabenta. So, nakakatuwa lang guys. Naka-itemize siya. Organize ako ng umaga. Hindi talaga kami pupunta kahapon. Pero tumawag ako nung morning. Tinanong ko magkano yung
nabenta so far. Kasi pwede nga tumawag-tanong mo, magkano yung nabenta na namin so far? Gulat ako, sabi ko, ha? Nagkatinginan kami ng asawa ko, ha? Kala, bayad na namin yung aming renta for this month. Parang ganun. So, parang nakakabenta talaga. Tapos yung mga items na maliliit lang, $1 lang, mga toys. Meron ding parang high-ticket items, yung more than $20. Pero, pag napagsama-sama mo, ano siya, yung nakaka-accumulate ka ng ganun. So, natutuwa ako na yun namang mga dinadal namin doon, yung mga ligaw namin gamit dito sa bahay. Kaya talagang may kasabihan na one man's trash is somebody else's treasure. Parang ganun. Kasi nga, parang sa amin dito, parang itatapon na lang yun, parang basura na lang yun, yung mga, hindi mo mga laruan ng mga bata na medyo luma na, parang bibigay mo na lang dyan sa sa kalye, lalagyan mo ng free toys, kasi gano'n ang ginagawa ko sa mga laruan ng mga bata, mga tub, talaga yung malaking plastic container, lalagay ko dyan sa bus, free, gano'n, dun mabibenta mo talaga. Kaya lang nung time na yun, wala pa kaming store. So, ngayon, wala talagang matatapon. Kahit na As in, talagang sabi ko nga ba, ayos yun na. So, medyo yung bahay natin is lumiliwanag kasi natatanggal yung mga hindi na namin kailangan. So, nakaka-decluttered namin dinadala. And yun nga, yung mga from collaborations na hindi na namin magamit sa sobrang dami. Kasi nga, ilang taon na kaming nag-collaboration na araw-araw may dumarating kami produkto. So, ang hirap i-dispose sa online. Kasi nga, basta mahirap siyang i-dispose sa online. Samantalang doon, pumupunta lang kami once a week. Parang, iiwan mo lang, tapos sila na bahala. Sila, may plastic bag na sila doon, may supot na sila na yung magpa-press, idadrop off na, magbibigay ka lang, parang babawasin lang ng 10%, okay na yun. Kasi hindi ka nakabantay, drop off mo lang ng mga lang, tatagal kami lang doon ng 2 hours. Drop off mo lang, and then alis ka na. Ganun. So sabi ko, ang gara. Diba? Tapos sila na bahala, sila na yung wala ka ng ibang responsibilidad kundi i-drop off lang. So mayroon pa pala akong ilalagay kasi parang ang hirap nitong ibenta sa eBay. Though nakabenta na ako nito. Nakita ko lang siya ngayon habang ako'y nagtitingin. Wait lang guys. Ito yung mga supplement na ang hirap ibenta. Ang hirap ibenta sa eBay. Though, nakabenta na ako ng, nabenta ako ng wheatgrass. Ayan. Wheatgrass. Nakabenta ko sa eBay nito ng 5. So, may 2 pa. Pero itong the rest, like maca root, hindi siya mabenta. So, itong ko siya dadalhin. Hindi pa to expired. 2025 pa. So, tingnan natin. Bibenta ko na lang siya ng $5, which is sa online. $5 ko lang rin siya binabenta. Okay, so yan, doon natin doon. Bago siya ma-expire. So, ito yung maca root. Iniinom ko to dati. Kukuha pala ako ng tigisa. Meron din ako moringa. Organic to guys. So, ang hirap lang nabenta sa Tapos, meron din ako na ito, acai. 2025 pa. Ayan, 2025. Ito, acai. Ayan. Mahal to sa online. $10. So, bibenta ko doon. Baka mabenta natin. Pag hindi, inumin ko na lang siya lahat. Utay-utay. So, meron na akong binuksan nun. Kasi nireview ko siya sa Amazon. Ito. Acai juice powder. Pero kaya lang grainy pa siya. Ayan. So, nagbubukas lang ako guys dito sa ating ayan, pwede rin to. Yung mga brand ko naman to. Kasi marami ako nito Mga ganun, anything na makita mo sa bahay mo na parang, ay, hindi ko na pala to ayoko na pala nito, hindi ko na to kailangan. Dalhin nyo lang dun. Naku. Kaya nakakatuwa. Yung palang
Ano na nangyari dun sa store? Di ba sabi ko meron tayong kukunin na isa pang store. So, yun nga, ang ginagawa ko muna is tinitingnan ko muna kung ano bang kalagayan. Ang gusto ko dun sa isang store kasi punong-puno na yung aking store as in nasa ano na guys. Yung mga produkto ko is nasa sahig na. Tapos, gusto ko kasi pag napuno yun guys, yung vendor mall na yun, yung tindahan na yun, pag marami nang kasi may mga spot lang yun eh, may limited spot lang siya. Teka lang. Limited spot lang. Pag napuno na yung vendor mall, ang tawag kasi doon, mga booths, pag napuno na siya, wala na. Hindi ka na makakapasok as in, maghihintay kagaya ng nangyari sa akin doon sa city. Naka-line up ako. Waiting list. Pero number 100 something ako. So, sabi nung, yun nga, yung may-ari na ano, kaya lang kalimitan, hindi umaalis yung mga vendors. Sabi ko, wala. Sabihin nun, wala kang pag-asa. Pero baka sakali. Pero bang 100 ako, guys. Kasi malaking city yun. Nung nagbukas to talagang, tawag kagad ako, nagpa-reserve. And gusto ko siyang maging hanap buhay din ng mga anak ko. Na gusto ko meron silang tigisang store kung gusto nila. Kaya gusto kong bumili ng isang maliit, yung kalahati nun. Para naman sa ating mga like nito, parang ayoko na siya ito. So, para sa mga ganito naman siya, yung mga electronics, or mga ilaw na ganito, yung mga ni-review natin. And then, hindi ko naman siya kailangan. Pero lahat working and brand new sila. So, yun ang gusto ko kasi para hindi magulo. Parang hindi magulo siya, halo-halo. Tapos punong-puno na yung store natin. So, yun ang gusto kong mangyari. Merong isa na tigisa sila ni Michael after a while. Kaya pati kinuha ko yun para marami silang avenue ng pagkakakitaan. Yung hindi lang ganito. Dahil nga ang aming trabaho is YouTube, nagre-review kami ng product. So, malamang-lamang, pag lumaki yung mga bata, ganito yung trabaho nila. Kasi ito yung nakikita nila sa amin. Maliban kung meron silang ibang gustong gawin. Then guys, may tumatawag.